Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Leo? Okay, Leo na tayo. Sa buong taon ng 2025. Kaya sa gabal to. Dito lang ng space natin eh. So, ayan, nakalagay, seeking the hermit at four of sea. So, ano yung ibig sabihin itong mga to? Well, meron tayong lalaki. So, whether ikaw mismo to, lalaki ka. Pero in relationship lang, ha? Hindi kasama dito yung single na lalaki. Diyan sa tarot lang. Okay, sa unang spread. Marami pa tayong spread. 4 na spread yan eh. Dahil 4 na deck yung gagamitin ko. So, pwedeng tumama to sa lalaki in a relationship. So, pwedeng ikaw to. Ito yung person mo kung ikaw yung babae. Pero again, in a relationship lang, ha? Hindi kasama yung single. So, yung lalaki, well, pangit ng combination kasi the hermit at foxy. Na para bang sad siya. Sad siya dito, dismayado. For some reason. Gusto niya ng solitude. Gusto niya mapag-isa palagi. Lagi siya nag-iisip. Nagmumuni-muni. Lonely siya. So, saan ang galing yung loneliness sa hermit? Ayan, sa Four of Cups. So, ang dating may opportunity siguro na dumating. Pero for some reason, naagaw sa kanya. O tinanggihan niya, tapos dun niya lang na-realize na okay pala yung opportunity. Kaya lang nakuha na ng iba o natanggihan na niya. Parang may halong regret. Ganun dating. O contemplation sa naging desisyon. Ano pa ba? So, alamin natin, ano ba to? Anong klaseng opportunity ba to? Na dumating tapos parang di interested. At first, yung lalaki. Pero kung ito lang, sabihin natin hermit, tower pala yung government. Hermit. Solo business? O masyadong pang matalinong trabaho. Pwede rin ka. Kasi, hermit, parang in-embody niya yung knowledge. Ngayon, alamin natin, para mas specific. Ano tong Four of Cups dito? Far off to. Ano yun? Hindi kita. Ano to eh? Knight of Wands. So, gusto niya talaga to. Nandiyan yung passion niya, pero for some reason, hindi niya tinake yung opportunity. Bakit kaya?
O sabihin natin, pag-try ng something new, kasi adventure din naman to. So, sabihin natin, halimbawa, career. Whether gusto niya to o hindi, basta tinanggihan niya. For some reason, siguro, kung tinanggihan, ay dahil sinunod niya yung payo ng ibang tao. Kahit gusto niya yung work na yon. Sabihin naman natin, ayaw niya yon. Kaya lang, nung tinanggihan na niya, doon niya na-realize na gusto niya pala yung work na yon. Para bang may halong pagsisisi, pero dagdagan nga natin. Ano yun? Five of ano na tayo? Pentacles. Ang naisip ko dito, may kakulangan kasi ng pera dahil ano yan eh, Five of Earth o Five of Pentacles. So probably may gusto yung iba sa inyo. Yung lalaki lang ha, lalaki. Yung in a relationship na lalaki, may gusto siyang, kasi yung wands ay pwede rin creativity, passion, diba? May gusto siyang gawin. O who knows, baka career to na gusto niya i-pursue. O talent, skill. Pero for some reason, gusto niya talaga. Kaya lang kulang sa budget. Kaya hindi na niya na-accept yung opportunity. So who knows, baka pag abroad to. O sabihin natin may work na siya. Okay? Kaya lang, dumating itong opportunity na gusto niya. Kaya lang, di naman niya let go yung una niyang trabaho. Dahil mas stable yun kaysa dito sa gusto niya. No? Na work. Although yun yung gusto niya, kaya lang unstable yung income. Hindi katulad doon sa una na fix na o sure na di mawawala sa kanya yon kasi permanent na siya doon, pwedeng ganon. O pagtayo ng sariling business, pwede rin ganon. O i-pursue yung kanyang talent. Yun lang naman naisip ko dito. Kaya lang kulang sa budget. So, nilet go na. Yung dream niya. Ganon eh. Anyways, lalaki lang naman yung katamaan ng reading na to. Again, yung in a relationship. Walang anak. In a relationship lang siya, pero hindi pa necessarily kasal. Hindi kasal, wala ring anak. Ngayon, punta tayo dito. So, Leo to, di ba? Lawyer. May lawyer tayo dito. Important revelation. Ano yun? Ayusin ko lang itong mga deck kasi sa gabal. Sa dalawang deck na tayo. So, ano to? Well, ang dating sa akin, may importanteng aasikasuhin yung iba sa inyo na documents. O importanteng basta parang sobrang importante nito na kailangan ayusin agad. So, ano yun? Ano siya, mukhang confidential. Something confidential. So, iniisip ko nga baka
Legal documents. Baka tax to. Para sa iba sa inyo, mag-aayos ng tax. O business requirements. Who knows? Documents? Ano kaya yung documents na yun? Parang ano may magbabalita sa iba sa inyo. Siguro may magpapadala ng sulat. At ang nilalaman nga ng sulat tawag dito, masyadong importante. Lawyer kasi, batas di ba? So, iniisip ko, sobrang importante. May kinalaman sa law. O rules and regulations. So, pag-aayos ng case, ticket, na para bang ibinigay ng isang government official. Pwedeng ganon. Again, may, para siya official documents o anything na para bang may kinalaman sa law o rules and regulations na masyadong seryoso. Tawag dito? Masyadong seryosong usapin. Anyways, kasi may dito ng conversation. Ito yung, sino kaya dito yung official na tao? Ito siguro. Siya yung nagsusulat Ito siguro kayo. Ito yung official na tao. Ito. Kasi ito, kayo client. Yan lang naisip ko. Ito magandang combination. Ang labo niya Yan. Ito magandang combination in a way na anything na balakid o anything na nagkukos ng problem, confusion, conflicts, doubt, worry, o negativity sa buhay ninyo mawawala na dahil may pagbabago, magandang pagbabago o progress. So, ibig sabihin natin na stuck kayo sa sitwasyon. So, may pag-usad na. Ganun ang dating. May pagbabago nga. Ano bang masabi dito? Sabihin naman natin na ang problema ng iba sa inyo ay ex-husband, ex-boyfriend. So, applicable lang to sa babae. Kung yun ang main problem ng iba sa inyo, makaka-move on na kayo. O makakaalis na kayo sa toxicity, dala ng ex na to. O sabihin natin, toxic yung lugar ninyo. So, may tendency ng relocation. Relocate yung iba sa inyo. Sa 2025 o pwede rin tong immigration. Mag-abroad yung iba ano pa ba? Promotion. Pwede rin. Kung yun ang gusto. Sabihin natin yung iba sa inyo, tagal ma-promote, walang promotion na nangyayari, tagal na nila sa trabaho. May increase salary dito. Malaki ang chance. Para sa iba sa inyo,
Ngayon, babasahin ko na lang tong huling deck. Kasi, simple English lang to, o basic English. Para mabilis. Saka para marami akong malagay. Kasi kung ipapaliwanag ko pa to, magte-take time pa ako. So, imbis na 3 ang makukuha ko, 2 na lang. O 1. So, dito basahin ko na lang. Evaluation. Feed out what doesn't serve you. Re-evaluate the situation. Oh, confession. Oh, may magko-confess. So, iba sa inyo? Releasing lang yan. Releasing a secret. Pursuing virtue through honesty. Ito na ang huli. Oh, communication. So, ibig sabihin, may magbabalik sa iba sa inyo. May biglang magko-communicate. So, sabi, receive and express the truth. So, nakakatanggap daw yung iba sa inyo ng communication wala sa someone na hindi nila na nakakausap o pwede rin namang ina-advise na sabihin ng nasa sa loob, nasa isip, nasa puso. I-express daw lalo ng katotohanan. So, nag-explain pa rin ako. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.